Hello mga kapatid! Nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay tayo ng reaction or opinion po dito sa mga usapin ng DSWD at mayroon po muna akong iparirinig sa inyo na ito nga po ay nakapublic po ito tungkol po doon sa usapin ng DSWD about po doon sa mga kinuhang beneficiary kay Daddy Frankie. Ano po? At bilang isang mamamayang Pilipino po na nandyan po tayo ay nakasuporta sa mga charity vlogger na talaga pong nakikita natin ang pagtulong. Ngayon mga kapatid, may napanood po ako ng reels na ito nga po yung usapan na yung pagkuha nga po doon sa mga beneficiary ni Daddy Frankie, ano? At ito po yung kailangan natin bigyan ng opinion or reaction. Kasi alam niyo po mga kapatid, nakakagulat po talaga ang mga usapin na ito dahil tayo naman po ay gusto lang natin tumulong sa ating mga kababayan. Pero po ito ay talagang parang inahadlangan, no? Itong po, pakinggan muna natin yung pahayag po ng ating kababayan na sana po ay lahat tayo may mga kanya-kanyang opinion at respetuhin na lang natin po kung bawat isa sa atin na may opinion. Ano? At rinirespeto ko naman po dito yung DSWD pero kailangan natin po munang pakinggan ang opinion po ng isang journalist na to. Nagbabala po kasi ang DSWD laban po sa ilang content creators na umano'y nagsasagawa ng rescue operations, pagkupkup at pagkuha ng mga videos ng mga homeless o beneficiaries ng walang permit at tamang koordinasyon sa gobyerno. Ayon po sa DSWD, kailangan tiyakin na hindi naabuso o nagagamit lamang sa content ang mga mahihirap kapalit ng views, likes at viral videos sa social media. Alam niyo po mga kapatid, narinig niyo yung kaunting pahayag ano, na kagaya po yung mga charity vlogger like Daddy Frankie, Benz TV, ay na kailangan daw po na magkuha ng permit, ano po. Yan na, ito na po ang pag-uusapan natin, ano po. Para sa akin po, ang pagtulong po sa ating kababayan, na hindi na kailangan po kumuha ng permit. Alam niyo ko kung bakit? Ito po yung tinatawag na pangmadalian, mabilisan na pagtulong sa ating mga kababayan na talaga pong kailangan ng tulong. Like Daddy Frankie. Yes, charity vlogger. At siya nga po ay mga beneficiary na dinadala niya po sa shelter. Ang katanungan ko po, nakikita niyo po ba yung hindi nakikita na nandyan sa lansangan, mga homeless, nandyan sa mga bahay na nakakulong sa loob ng 20 years like Oliver? At ngayon po, may panibagong tinutulungan si Daddy Frankie. 20 years na nakakadina. Yan po ba? Ha? Yan po ba? Tama? Na nalalabag din po ang karapatan. Na sa loob po ng 20 years, nakakulong ka. Nakakadina ka pang parang hayop. Nasaan kayong mga taga-DSWD? Kung hindi pa po nakita ni Daddy Frankie at ng kanyang team ang kagaya po ni Oliver na 20 years na nakakulong. Kagaya po nito 20 years din na nakakadina po. Nasaan po dito yung tinatawag na karapatan ng pangtao? Na ikukulong ka na wala kang paligo, nakakadina ka, na 3 years na walang paligo,
nasaan po ang DSWD? Kaya nga po, tinatanong ko sa premier ni Daddy Frankie, Nanay, nailapit nyo na ba sa DSWD? Dahil si Kuya Oliver po, ilinapit yan sa DSWD. Tiningnan lang, pero walang nagginawa. Kung hindi pa ang Daddy Frankie pumunta, dahil iyan po rinifer ni Ballpoint Man, si Kuya Oliver, na tulungan at ngayon nga po, nasa mabuti na pong kalagayan. Di ba po? Nasaan po kayo na mga taga DSWD? Bawat lugar mayroon pong DSWD. Bakit hindi nyo po nakikita ang mga kagaya nilang 20 years na nakakulong, nakakadina? Ngayon po, sigaw ng bayan, sigaw ng ating mamamayang Pilipino, mga viewers, mga content creator. Nasaan po kayo? Kung hindi dahil po dito, na-interview si Daddy Frankie, hindi po kayo maghihimakahog. Hindi po kayo kikilos na mga taga-DSWD. Nakakalungkot lang po mga kapatid bilang isang mamamayang Pilipino na para tayong winawalaan ng karapatan. Lahat po tayo may opinion, may karapatan magsalita. Ipahayag ang damdamin natin bilang isang Pilipino. Bakit po ang isang kagaya ni Daddy Frankie na iba pang mga content creator pinagbabawalan? Bakit ang ibang mga charity vlogger hindi nyo po nakikita kung papaano umabuso sa kanilang mga binablog? Bakit lang po ang Daddy Frankie lang po ang nakikita nyo? Bakit hindi nyo lawakan, suriin ang kapaligiran nyo? Bawat bayan mayroon pong DSWD. Dapat sila po ay kumilos. Ipatupad ang tamang batas na sinasabi nyo. Rinirespeto po namin ang batas. Pero dapat po tayo doon lang sa tama. Dahil ang ginagawa po ni Daddy Frankie, lahat yan po ay nasa tama. Dahil siya po ay tumutulong lang. Na wala naman po silang inaagrabyado, wala naman silang inaapakan pagdating po sa gobyerno. Kung ang sinasabi nyo pong kailangan may permit, para sa akin po, kung kusan lamang loob natin tumulong, magpasalamat na lang tayo dahil po yung hindi naaabot po ng gobyerno, ng DSWD, na umakyat ng bundok like Ruel of Malalag, pugong biyahero na mga rescue ang kanilang ginagawa doon sa mga kababayan natin na nasa bundok. Inaabot po nila. Dahil po yun, pagtulong sa ating mga kababayan na hindi po naaabot ng ating gobyerno. Dapat tayo po maging proud na lang sa kanila. Dahil ang alam ko, hindi naman po pang-aabuso doon sa mga napipicturean nila o nabibidyohan nila dahil nga po sila ay content creator, mga charity vlogger, no? Nga kagaya nila Daddy Frankie, bakit? Inabuso ba ni Daddy Frankie ang kanyang mga beneficiary? Di ba napakaganda pa ang kalagayan ng mga beneficiary? Like Bandam, Kuya Junjun,
Kuya GR, at iba pa. Diba ang ganda ng buhay nila, pamumuhay nila bilang isang kapamilya? Hindi po sila naabuso. Dahil alam niyo po, ang mga tinutulungan ng mga beneficiary po ni Daddy Frankie, lahat yan po ibinibigay nila. Like Ate Nida. Di ba? Sa ngayon po, mga kapatid, ang katanungan natin, ito lang po ang masasabi ko. Bilang isang po na mamayang Pilipino, ang katanungan ko po, kung ito po ay bawal or batas. Si Teacher Mary Jane, sino po ba dyan ang nagrekomenda kay Daddy Frankie? Isa pong Vice Mayor ng Pangasinan, Malasiki. At alam mo ba kung bakit si Daddy Frankie po hindi sa DSWD? Bakit po hindi sa DSWD irinekomenda ng ating mabuting Vice Mayor po? Na concern po dito kay Teacher Mary Jean. Di ba po? Alam ko po ang dahilan. Dahil bago man po yan i-recommend sa DSWD, bago po yan gawaan, maraming kailangan pirmahan or kung ano-ano pa, bago po yan aproban ng DSWD. Bakit kay Daddy Frankie? Dahil alam natin, mabilis po yan aksyonan ni Daddy Frankie na walang hinihinging kapalit. At ganun nga po ang nangyari na hindi nga po nagkamalit po yung Vice Mayor natin na mabuti dyan sa Malasiki, Pangasinan. Marami pong naawa kay Teacher Mary Jean. Marami pong natanggap at iyon nga po, nabigyan ng motor ni Daddy Frankie para hindi na po mahirapan maglakad ang isang Teacher Mary Jean. Ngayon po, pakinggan po natin. Pa po ng ahensya dapat ring protektahan ang dignidad at privacy ng mga taong tinutulungan, lalo na ang mga bata, senior citizen at mga vulnerable individuals. Pero paglilinaw po ng ahensya, hindi po sila tutol sa mga pagtulong ng mga pribadong individual. Dahil dito hati ngayon ang opinyon ng mga netizens, may ilan ang nagsasabing mas okay na raw ang tumutulong kahit content creator kaysa wala umanong ginagawa ang iba. Alam niyo po talaga, totoo nga po yun. Mabuti na po ang individual na mga content creator na tumutulong kaysa po sa DSWD na marami pa pong proseso bago tumulong. Di ba po? Para sa akin, bilang isang tumutulong sa abot kong makakaya, since 2020 until now po ako ay tumutulong. Sa abot ng makakaya ko po. Kaya po para sa akin nasasaktan po ako. Na tayo pong mga Pilipino na may ugali po tayong malasakit na tinatawag sa kapwa. Pero bakit po kailangan pa ipatupad ang batas? Kung tumutulong po tayo na mabuti, gaya ni Daddy Frankie, ng ibang charity vlogger, gaya ni Pugong Biyahero, Ruel of Malalag, Tikram, Benz TV, na yan po, totoo ang pagtulong nila. Bakit kailangan po natin pahirapan pa? Di ba po? Kung hindi pa po naging viral si Daddy Frankie tungkol dito sa DSWD, hindi pa po kayo kikilos. No? Kailangan po natin
Huwag tayong susuko. Huwag tayong maging bulag sa katotohanan. No? Lumaban po tayo ng patas. Pag tumutulong na walang halong biro po, na hindi naman po kayo pinakikialaman na nasa gobyerno. Tumutulong lang po sila bilang isang charity vlogger, mga content creator po. May karapatan po tayong mamamayang Pilipino magsalita dahil nakikita natin ang katotohanan sa kapaligiran natin, sa sistema ng gobyerno natin. Kahit sino po yan dyan. Basta ang pahalagaan ang mamamayang Pilipino. Lalong-lalo na po ang mga kababayan natin na may depresyon, mga senior natin na nangangailangan ng tulong. Pero po, kung ilalapit natin po sa DSWD, kung ano-ano pang proseso at yung mga hinihingi, di ba po? Mabuti pa ang katulad ni Daddy Frankie na charity vlogger, lumapit ka o may ilalapit sa'yo, agad-agad niyang inaaksyonan ng kanyang team. Kaya para sa akin, mga kapatid, Sir Rix Gatchalian, si Rapitol po, sana'y po mapanood niyo po ang kabutihan ng ginagawa po ni Daddy Frankie. Huwag po natin sisilipin dahil wala naman po siyang ginagawang masama. Content creator nga po. Pero lahat yan po may concern ng pamilya, ang kanyang mga binablog. Bago man yan i-upload ni Daddy Frankie, magtatanong siya, Nay, nabibidyohan po kayo. Pwede po ba namin itong i-upload? Pag pumayag po ang isang pamilya, ano dun po ang mali? Walang paglabag sa karapatan po ng ating mga kapatid na nangangailangan ng tulong. Di ba po? Kaya ito po, pakinggan nyo po mabuti. Kadismaya rin daw ang ganitong pahayag ng DSWD na imbes na matuwa at magpasalamat ay tila baga parang lumalabas na mali pa ang pagtulong sa kapwa. Karamihan daw kasi sa mga natutulungan ay yung mga tunay na nangangailangan at hindi nakikita at napupuntahan ng gobyerno dahil kung hindi pa umano nag-viral ay hindi pa kikilos ang pamahalaan para maabutan ng karampatang tulong. Pero may mga netizens ding naniniwalang hindi dapat gawing content ang paghihirap ng tao at mas mainam pa rin umano kung maayos at legal ang proseso ng pagtulong. Nag-ugat ang usapin matapos maglabas ng pahayag ang DSWD kaugnay sa content creator na si Daddy Frankie o Frankie Bugarin kung saan pinuna ng ahensya ang umano'y unauthorized rescue operation, unlicensed shelter at pagpo-post ng videos ng mga vulnerable individuals sa social media. Dahil po dito muling nabuhay ang diskusyon online kung hanggang saan ang hangganan ng pagtulong at content creation, lalo na kung sangkot ang mga homeless, bata at mahirap na individual. Nananawagan naman ang DSWD sa mga vloggers at influencers na tiyaking legal, may tamang koordinasyon at may paggalang sa dignidad at privacy ng mga taong kanilang tinutulungan. Tama naman yung sabi ng iba, kung hindi pa nag-viral, hindi pa na-KMGS, hindi pa maabot, hindi pa mapapansin ng ating pong pamahalaan. Tama! Ano ba yun? Correct ka dyan, kapatid. Kaya alam niyo po mga kapatid, ito na nga yung sinasabi ko, yung lagi kong pinananawagan, kapag may alam, hindi po tayo malilinlang at hindi po tayo naluluko.
Dahil sa akin po, mga kapatid, ang pagtulong, hindi na kailangan po ng permit or lisensya. Kung totoo naman po na wala tayong linalabag sa kaparapatan po ng ating mga mamamayang Pilipino. Dahil ang alam ko po, bago i-upload ang mga video, sinasabi ni Daddy Frankie, nanay o tatay, nakabidyo po kayo. Pwede ko po bang i-upload ang video na to? Ano ang sagot ng nanay? Opo. Ibig sabihin, walang linabag sa karapatan ng mamayang Pilipino. Kaya para sa akin, saludo pa rin ako kay Daddy Frankie na nandyan sa ating mga kababayan. Ano man ang sabihin, ano man ang gawin na pagtutol, nandiyan pa rin si Daddy Frankie na magtutulong sa abot niyang makakaya. At naririto rin kami bilang sumuporta sa mga tinutulungan ni Daddy Frankie. Dahil masarap ang tumulong sa kapwa natin. Di ba pa, mga kapatid? Ipaglaban natin ang karapatan natin mamamayang Pilipino. Magkaroon po tayong busis. Wala tayong linalabag sa batas. Dahil nandito lang tayo po ang tumulong na walang inihinging kapalit at hindi tayo namimirasyo ng ibang tao. Yan lang po ang tanging masasabi ni Malo de los Santos. Mabuhay tayong mga Pilipino, mabuhay si Daddy Frankie at ang kanyang team, Aling Rochelle Vlog, suportahan po natin at mabuhay po ang naniniwala dito po kay Daddy Frankie at sa mga viewers na patuloy na nagmamahal, nagsusuporta po kay Daddy Frankie at siyempre naman po kay Malo de los Santos. Mabuhay tayo pong lahat. Mga viewers, salamat po sa inyo. At sana po, lawakan natin ang pang-uunawa, hindi po yung panggigipit. Marami pong salamat po sa inyong lahat.